Sa ibang balita, makalipas ang 25 taon, muling nakapagtala ng cholera outbreak ang Republic of Congo kung saan halos 2,000 na ang nasawi. Ang cholera ay isang nakamamatay na sakit na nakukuha sa kontaminadong tubig at pagkain. Sa datos ng UNICEF, 57% sa populasyon nito ang walang access sa malinis na tubig. Tunghayan ng balitang abroad ni Son Santiago. Nahaharap ngayon ang Democratic Republic of the Congo sa pinakamalalang cholera outbreak sa nakalipas na 25 taon matapos umabot na sa 1,888 ang nasawi mula January 2025 ayon mismo sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Batay sa datos ng ahensya, nakapagtala na ng 64,427 na kaso ng cholera ang bansa ngayong taon. Dito, 14,818 na kaso at 340 ng pagkamatay ay nanggagaling sa mga kabataan. Sa kabuuan, apektado na ng kolera ang 17 sa 26 na probinsya ng Congo. Ang kolera ay isang nakamamatay na sakit na nanggagaling sa kontaminado o hindi malinis na tubig o pagkain. Ayon kasi sa UNICEF, 43% lamang sa populasyon ng Congo ang may access sa basic water services. Pinakamababa ito sa buong kontinente ng Afrika. Samantala, 15% lamang sa kanila ang may access sa basic sanitation. Mas pinapalala pa umano ng sitwasyon ng patuloy na kaguluhan at displacement doon, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, mabilis na urbanisasyon at marami pang iba. Bagamat may umiiral mang national plan ng pamahalaan ng Congo para labanan ng kolera, nananatili umano itong kulang sa pondo ayon pa rin sa UNICEF. Sa kabila nito, patuloy naman ang ahensya sa pagde-deploy ng rapid response teams para maghatid ng impormasyon sa komunidad upang mapigil ang pagkalat ng sakit. Sa katunayan, umabot na sa 13.5 milyong katao ang naabot ng kanilang kampanya mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Ngunit nababahala naman ng UNICEF na maaaring humina ang kanilang operasyon sa susunod na taon dahil sa kakulangan ng pondo. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.